Nice to meet you po. Oo. Kinabukasan, lalo ko pang nakilala ang pamilya. Noon pa man, ipinamalas na nila Daryl ang pagmamalasakit matapos kupkupin ng 5 batang ulila sa Mindanao. Yun din ay situations where we can never say no. 5 boys, 5 orphans. Orphans talaga yon. Malalaki na po sila, yung 5. Malalaki na, may mga pamilya na. Wow. Yun. At first, wala sa isip namin na mag-adapt pa ng bata. We had our 5 orphans already. And we're not getting any younger, ay siguro ay enough na. Matapos ampunin si Vemvem, dumating naman sa kanilang buhay si JJ. Ay natunugan namin na may pamimigay daw na baby, ay walang natanggap sa mga kapitbahay dahil meron din silang mga babies. Yun ang nangyari. Amin na lang ito. Dalhin nyo na, sir. Si Vem po ba, sa mura niyang edad, na ipapaliwanag niyo na sa kanya kung saan siya nanggaling? Yes. When Vem was 2 years old, we planned to celebrate her birthday doon mismo sa village. At nung kami pauwi na, sabi namin, pwede naming iwan ang bata. Kasi iyo talaga ito eh. Hindi naman talaga gusto naming kunin ito sa inyo. Sabi niya, sa inyo na po yan. Palagay na po ang loob naming ang nakakupkup ng aming bata ay mabuting kamay, may puso. Ibinuhos ni na Daryl ang kanilang pagmamahal sa 7 ampon, lalo't hindi na nagkaroon ng sariling anak ang mag-asawa. Actually, we have been asking the Lord to, Lord, please give us one. Even just one. He gave us 7. Not of our own. Not of our flesh. Not of our bones. Ibang tao ang gumawa para sa amin. Oh, pwede naman pala eh. Pwede naman pala eh. O, dito na si Mami. Ang pinaka-love ng mami, the only girl. Only girl sa mga inadapt po ninyo. Sumagi na po ba sa isip nyo na baka isang araw gustuhin ni Vemvem bumalik siya sa kanilang lugar? Sa akin, binigay ko yung love ko, pero free naman sila. So, hindi masakit yun. Binigay ko lahat sa kanya. Minahal ko siya ng buong puso ko. Gaano kaya katotoo ang mga kwentong nakarating kina Daryl na pinaniniwalaan nilang karanasan din ng ampon nilang si Vemvem? Kailangang puntahan ng ilan sa pinakaliblib at pinakamahirap na lugar sa kabundukan para ipagpatuloy ang aking pagsisiyasat. Papunta tayo ngayon sa sitio Ilya na nasa Occidental Mindoro na, so tatawid tayo ng bundok mula dito sa Oriental Mindoro. Mahababang lakaran ito. Sabi mga 8 oras. Ko, ito na pala.
Yung sapatos ko. Sabi yung putik. Ang hirap tanggalin dahil kapal na eh. Sabi nung guide, meron pa tayong 20 minutes and 5 hours. Malayo pa. Wala pang araw 1/4. So, konting pahinga lang tapos targa ulit. It's all in the mind. Amen. Samantala, kahit kabuwanan na ni si May, umaakit pa rin siya ng bundok para tulungan sa pagtatanim ang kanyang asawa. Nasa ka hambing nangat. Hambing nan kawa. Liya. Anong binubungkal niyo, kuya? Bondo po. Hang? Bondo. Singapore sa amin po, Singapore. Bondo sa pagtatagalog, bondo. Di ba mahirap na umakyat ng bundok sa kalagayan? Mahirap din po. Kaya lang po, siyempre, nagtitiis, konting tiis. Dahil kailangan din po. Dati, hindi naman ako ganito. Siguro kabanan ko na. Kaya nagapahinga ako. Pag minsan nga nakahiga pa ako dyan. Nagapahinga, nakakapagod din. Yan. Ang kanilang inani, ipinagpapalit ng mag-asawa sa tindahan para sa bigas at ibang mahahalagang pangangailangan. Oh, may ayawan? Ano yan, Ted? Kuhan, kamuting ay ubing violet ko. Sige, pakila ako dyan. Sige, pakila ako, Ted. Ilang kilo? Lima, sakto. 5. Sakto-sakto. Ano, bigas na lang? Bigas. Bigas lang. Bigas na. Bigas bago wala mong kape. Pasukal. Ano, kahaya. Ilang linggo bago manganak, may desisyon na raw silang mag-asawa sa magiging kapalaran ng kanilang sanggol. Napag-usapan niyo na po ng asawa niyo ano yung pinakahuling desisyon tungkol sa pagpapaampon? Sabi ko sa asawa ko, pag tayo mag-anak, ipapaampo na lang sana natin. Kasi para yung anak natin ay 5 na. Tapos ngayon ang hirap pa ng buhay. Yung sana makita rin yung anak natin na kahit sa isa sa anak natin makita rin yung maganda ang kalagayan kung sakaling maibigay sa iba. Hindi sabi ko sa kanya nasa iyo yun, sabi ko sa kanya. Kasi ako lalaki, hindi naman ako nanganak. Pag sa akin ako hinahingayang talaga sa anak ko. Gusto ko, nakita ko ang anak ko, hindi yung nahihirapan. Gusto ko sa mga anak ko lahat makapag sa pag-aaral, yung kahit pa paano, hindi katulad sa amin na pag hindi nakatapos, bundok lang kami ng bundok. Sa kabila ng posibleng mabigat na desisyon, papalapit na ang takdang araw ni si May. Tuloy ang aming paglalakbay sa kabundukan ng Mindoro. Sabi sa akin, halos nasa halfway point na raw tayo. Kaya lang, it's already 5:30. Kaya siguradong abutan tayo ng dilim. At kung meron mang mahirap sa pagte-trek, lalo na sa ganitong kondisyon, yun yung
paglalakad ng madilim. Pero wala tayong choice. You have to keep moving. One hour to go. Lapit ng finish line. Finally! Finally, Hello, Gideon! Kamusta? Sir, welcome in Ilia Village. Good Hi. evening. Thank you, thank you, thank you. Ilang ulit na raw bumabalik sa komunidad na ito sina Daryl. So, kilala na rin kayo ng locals dito. Oo, syempre. Nakukuha na, nagkakaunawaan na po kami. Nakahulugan na ng loob. Bakit po special itong village na ito for you? Dito kasi galing si JJ. Oh. Yung bunso ko. Yung parents po ba niya nandito pa? Nandito pa. Makakausap po natin. Kausap natin bukas. Okay. Oo. Sige. Parang ano na rin ako. Pagod na rin. Pahinga na Okay. po tayo. Sige, sige.